Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 10 pulis sa Angono Rizal sangkot umano sa tanim droga at pangingikil sa isang estudyante. Mosyon ni Revilla na mag-inhibit sa isang Sandigan Bayan judge, ibinasura. Batang negosyante nasawi sa hit and run sa Cebu City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Niimbestigahan na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang 10 pulis ng Angono Police Station sa Rizal na inakusahan ng umano'y grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Base sa reklamong inihain ng criminology student na si Nestor Macabenta Jr., illegal umano siyang inaresto sa buy-bust operation noong Nobyembre 10, 2025. Kwento ng complainant, pinilit umano siyang umamin sa pagkakasangkot sa illegal na droga at hiningan ng 50,000 pesos na areglo na ibinigay ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng GCash. Sa kabila nito, isinampa pa rin laban sa kanya ang kasong kriminal. Kalaunan ibinasura ng piskalya ang kaso matapos matukoy ang mga hindi pagkakatugma sa mga affidavit ng 10 inirereklamong pulis at sa mga pahayag ng barangay tanod at media na nagsabing hindi nila nasaksihan ng mismong pag-aresto. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan, inatasan na ang Inspection, Monitoring and Investigation Service na agad imbestigahan ng reklamo at tiniyak na pananagutin ang sinumang mapatunayang nag-abuso sa kapangyarihan. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang mosyon ng kampo ni dating Senador Bong Revilla na humihiling na mag-inhibit si Associate Justice Carl Miranda sa kasong malversation na kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Iginiit ng kampo ni Revilla na may posibleng conflict of interest umano si Miranda dahilan upang questionin ang kanyang pagiging patas sa paghawak ng kaso. Si Associate Justice Miranda ay kapatid ni Attorney Buenaventura Miranda, legal counsel ni dating DPWH Undersecretary at ngayoy state witness na si Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senado. Sa kabila nito, ibinasura ang mosyon dahil sa lack of merit matapos bigong maipakita ni Revilla ang anumang kilos o asal na magpapatunay ng pagkiling o pagkakaroon ng bias ni Associate Justice Miranda. Samantala, itinakda sa February 16 ang arraignment ng Sandigan Bayan 3rd Division sa malversation case ni Revilla at iba pang akusado. Nasawi ang isang batang negosyante sa isang hit-and-run incident sa Barangay Banilad, Cebu City, madaling araw ng Linggo, Pebrero 8. Kinilala ang biktima na si Kingston Ralph Cheng, 23 anyos, may-ari ng The Mill Lifestyle Cafe sa Ayala Center, Cebu. Ayon sa pulisya, naglalakad si Cheng malapit sa isang resto bar sa Maria Luisa Subdivision nang mabangga ng isang Toyota Innova. Isinugod pa siya sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Sinabi ng mga otoridad na minamaneho ng 21 anyos na si Sean Andrew Pajarillo ang Innova na una umanong bumangga sa isang nakaparadang Toyota Vios bago tuluyang masagasaan si Cheng. Nawala ng kontrol ang sasakyan at tumaob sa bahagi ng Paseo Eulalia. Nagpapagaling na sa ospital ang driver na suspect at nagnegatibo ito sa alak ayon sa pulisya. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.